Di bagong fandom? 18 cents. Eh. Nakang. Nanigas na. Itong lugaw na to is luto ng nanay ko. Susunod. Thoughts sa new song na SB19 pa. Hindi ko pa napapakinggan. Sorry. Hindi ko pa napapakinggan kasi 8 tenths. Uy! Taray. Hi, baby April. Pakain mo kami. Okay, sige. Go! Pakakainin ang mga 136 viewers. Ano daw? Kuya, anong meaning ng kanta nyo? Sige, explain ko. So, HUG stands for Hate You Give. Kasi, sobrang napapanahon. Joke lang. Ano ba gusto nyo? Explain ko ba ng matino? O explain ko ng dog show? O explain ko ng hindi seryoso? I remember me. I hope remember me, ako yung nagpa-pick sa'yo ng P-pop ko sa Century. So, nakasalamin ako nun. Napakadami kasi nagpa-picture ng P-pop ko. Hindi ko masyadong maalala, sorry. Hoy, WG, ikalma. Options pa, okay. Seryosohin mo. Sige, saseryosohin ko. Saseryosohin kita. Pahig ka, saseryosohin kita. Sabihin mo na. Pahig ka ba saseryosohin kita? Diba? Hindi ka nakasagot. Sige, i-explain ko ng ayos yung meaning ng song namin. So, yung meaning ng song namin, hello sa mga hindi po nakakakilala. Ako po si WG, ang leader at main vocalist ng Six Sense. At lately, nakikita ko na punong-puno ng edits ko. Punong-puno ng edits ko ang FYP. Bakit ang hilig nyo sa edits ko? At napapanood ko na dinodok show nyo ako sa edits ko. Stelson. Ayun, pero hello, ako sa mga hindi po nakakakilala, ako po si WG. I'm the leader and the main vocalist of the boy group, P-pop boy group Six Sense. Ayan. So, ang dami nagtatanong na ba't naman ganito yung buhok kung grabe naman. So, ang dami nagtatanong guys kung ano daw meaning nung debut single namin na HUG. So, I wrote HUG and HUG is very special sa amin sa Six Sense and of course sa akin, and it means hate you give kasi feeling ko sobrang napapanahon talaga yung kantang Hate You Give kasi sa sobrang daming content online, grabe ang pagno-normalize ng hate at pagtapon ng mga hindi magagandang salita sa mga taong hindi naman natin talaga kilala personally. So, sige, pansinin ko muna to para maging fan ko na daw siya. Pag pinansin ako nito, magiging fan mo na ako. Si Shira Yvonne. Hi, Shira Yvonne. Ayan. Tumigil ka po, loyal ako kay Josh. Paano yung titigil? Gagawin ako. So, ang dami kasing fake faces sa earth. Actually, totoo yan. Hindi, pero, yung Hate You Give, gusto namin, yung pinaka-meaning kasi ng Hate You Give is, yung pinaka-lyrics ng chorus namin, di ba? What if, di ba? What if you tattoo all the hate you give to me on your body. So, paano nga kung lahat ng mga online, offline hate na sinasabi natin sa mga tao, paano kung nagiging tattoo siya sa katawan natin?
Paano kung yung sinabihan mo na online na parang ang pangit mo? Paano kung biglang naging tattoo siya sa katawan mo, di ba? Paano yun? Paano, like, magiging proud ka ba sa mga tattoo na meron ka? Since alam ng mga tao na yung tattoo mo is yun yung mga sinasabi mo sa ibang tao. So, fun fact, nabuo ko yung HUG na song habang nagja-jogging ako sa UP. Bigla lang may gumano na idea, melody. So, yung pag-uwi ko sa bahay, dinevelop ko na siya. Dinevelop ko na yung kanta. Whole day, sinusulat ko. Siguro tapos ako ng second day. Tapos yun. Proud. Blessing yan ni Idol Oblation. Actually, pag nagre-jogging nga ako, ay salamat po sa rose. Thanks for the rose. Is this a thing ba din? Hala, naiyak ako. Huwag ka umiyak muna, Yvonne. Di ba pa nga ako nakikiss eh. Huwag niyo akong anuhin kasi mababato ko na naman kayo ng tissue. Papangiti mo na naman ako. Nako, delikado na yan. Baka mamaya tapos naubos yung saging po. Panotis naman po. Hi, Lian Nicole. Hello. So, actually, alam nyo guys, yung yung creative process ko kapag sobrang lapit ng wag mo naman akong hatakin sa manukan ni Ken. Ay, hindi. Hatakin kita hanggat gusto ko. Hindi mo ako utusan. Hindi mo ako utusan na hatakin kita hanggang gusto ko. So, asan na ba ako? Ano ba yung kinukwento ko? Nakalimutan ko. Ang nanay ko daw si Kuya Ken. Ano na naman yun? May panibago na naman kayong may panibago na naman kayong basbas kay Luigi. Noong una, anak ni Kuya Stel. Ngayon naman, nanay ko naman si Kuya Ken. Ano ba yan? 18? Ba't naman ganyan? Ginawa nyo na ng family tree ang mga tao. Grabe na. Ayun na nga. Actually, yung creative process ko pag nagsusulat ako ng kanta, hindi siya yung parang uupo ako tapos susulat ako ng kanta, may melody akong maririnig. Hindi ganon. Actually, yung creative process ko kapag sumusulat ako ng kanta, it's either umiebak ako. Totoo guys. It's either naliligo ako. So, naliligo. Ngayon, ligo. Tapos biglang may papasok na naman na sa akin, may papasok na melody sa tenga ko. Naririnig ko kasi siya sa tenga ko eh. Ewan ko bakit. Hindi ko alam kung ako lang ba yung ganon. Pero, naririnig ko talaga siya sa tenga ko. Tapos ihaham ko na lang. Na parang alam mo yun, parang automatically na lang na naririnig ko siya. Ganun. Tapos, kaya hindi ako pwedeng mawalan ng cellphone habang nasa CR. Kasi usually dun pumapasok yung ideas kapag nasa CR ako. Habang umiebak, habang naliligo, habang nagsisipilyo, ganun pumapasok yung melody. Tapos hindi po pwedeng hindi ko i-record agad. Kasi pag hindi ko ni-record, paglabas ko ng CR, mag-e-evaporate ang lahat ng idea. What if chat got yung
Chat got yung lyrics? Ano? Hindi ko gets yun. Can you introduce your name? I'm just curious. Hi, I'm Ouija. I'm the main vocalist and the leader of the P-pop boy group Six Sense. Yay! Yay! Kung nakikita nyo, ako po yung palaging dinodog show ng mga 18 cents. Mga 18 cents. May ano na hybrid. Hybrid na yun. Hybrid na ang fandom ng Essence at 18. Hybrid na. 18 cents. O 8 cents. O 8 cents. Uy! 8 cents. Maganda yun ah. So press 1 kung 18 cents o press 2 kung 8 cents. Pa-shoutout kay Ella daw. Ang pogi ng anak ni Stel, my gosh. Aba, kanina pa ba magmamana? Balit na bagay. Balit na bagay. Dapat di na kayo nagtataka doon. Wala ganun yun sabi nga nung nag-comment, hindi ko matandaan kung sino yung nag-comment sa nanay kay Ken O. Tatay ko si tatay. Tapos yung nanay si si Kuya Ken daw. O di pag pinagsama. La 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 한다고 la 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 난 좋아한다고. Mag-rap ka nga, Ouija. Hoy! Speaking of rap, alam nyo ba na hindi man ako magaling magbigkas ng mga rap, pero proud ako na nakakapagsulat ako ng rap. Like this bar sa HUG. Proud ako dito sa nasulat ko na to now eyes looking at me, they be calling name just to break and crash me, then you push, then you poke like a joke, then I choke when I spoke, then I hated every part of me. Ganon ang mga bars ko. Ano daw? Wait lang, ano daw? Walang magre-review hanggat di mo ko minamahal. Minamahal na kita. Minamahal na kita. Ayaw. Galing ng nabibi pa ako. Ay, salamat po sa mga nagsisend. Sige, send kayo ng mag-send ng maubos mga pera ninyo. Sayangin ang pera. Ouija. Ala, oh my gosh, sorry po, patay na yung pusa daw niya. Sorry po, condolences po. Pansinin mo ko para maka-review na ako. Magkwentuhan tayo. Ano daw? Thoughts po sa unreleased song ng SB19. Ay, hindi ko pa siya napapakinggan, actually. Pero, mag-update ako kapag napakinggan ko na, promise. Username sa IG po, please. Six Sense Official lang po yung IG namin. Sorry po, hindi pa po kami pinapayagan na mag-open ng individual accounts as of now. Sino idol mo? Saan ba? P-pop, artist in general ba? Magkukwento na lang ako ng mga most memorable na bagay sa Six Sense habang kumakain ako ng lugaw. Bawat memorable na mukha kang Korean. Hindi nga, Pilipino nga. Pilipino, magagalit na naman yung mga dyan, yung mga magsasabi na feeling Korean, tignan nyo, mamaya tignan nyo lang, may mga magsasabi na dyan, feeling Korean. Dahil pa namang nagagalit pa ganun. Ang dami nagagalit. Dami pa namang nababat-hurt. Hanggat maaari nga hindi na nga anyo nga sa'yo dahil nga sinasabihan nga ng ibang tao na feeling Korean nga daw. Ano ba naman ang mga tao? Di na natahimik. So anyway, magbibigay ako ng
nagbibigay ako ng most memorable. Mamaya na kasi kayong magpabate, magkukwento pa nga ang tao. Mamaya ko na kayo babatiin. Promise, babatiin ko isa-isa yung 176 na yan. Mamaya ako na, magkukwento na ako, mamaya na kayo dyan. Huwag kayo magtatampo pag di ko kayo napapansin habang nagkukwento. Hindi ko naman kayo magkwento habang nagbabasa ng comment. So, isa sa mga favorite kong memory sa lahat ng mga members ng Sixth Sense game. Uy, may gift. First gift daw. Thank you po sa gift. So, pinaka-memorable moment ko kay Jai. Sige, ito kay Jai. Siguro nangyari to last year. Kasi, galing kami sa practice noon. Yung practice schedule namin dati is parang from 5 p.m. Uy! Thank you po sa gift. From 5 p.m. hanggang mga 12, ganon. Ganon yung practice time namin before. So, syempre, after ng practice, lahat pagod na. Ako kasi, dun sa dorm namin, ang toka ko kasi talaga, kasi meron kaming, lahat ng members may sari-sariling toka-toka ng gagawin. Household chores, kumbaga. Syempre, magkakasama kami sa bahay. Meron kaming sari-sariling, chores. So, dahil ako yung eldest, and ako yung marunong, ako yung nagluluto. Toka ko magluto. Toka ko magluto ng lunch and dinner. Breakfast kasi kanya-kanya eh. May mga members kasi na hindi naman nagbe-breakfast. So, kung gusto mo mag-breakfast, edi mag-breakfast ka ang pakiram. Pero sa lunch, obligation ko talaga yung magluto ng lunch tsaka ng dinner. So, that time, sobrang late na natapos yung practice namin. Nakauwi kami ng bahay mga 11:30 na ganyan. So, everyone is tired. Syempre kahit pagod na ako, kailangan ko magluto kasi kailangan namin kumain, di ba? So, nung pag-uwi namin sa dorm, nagsabi ako kay Jai. Si Jai kasi yung toka niya is runner. Kumbaga parang siya yung utusan ko pag kailangan ko ng ganito, siya yung utusan ko sa ganyan, gano'n. Nakapaskil yun sa sa kitchen. Nakapaskil sa kitchen namin. Ouija, ito yung toka. Pen, ito yung toka, taga-kumpuni, taga-tapon ng basura, ganyan, mga ganon. Tapos, basta yun, edi may mga toka. Tapos, basta yun, edi may mga toka. Tapos nung sinabihan ko, basta yun, edi may mga toka. Tapos nung sinabihan ko, basta yun, edi may mga toka. Tapos nung sinabihan ko si Jai na parang, edi lahat nasa... Ano siya? Ginanon ako ni Jai. Imagine, kuha ni Jai ang pika ko that night. As in, like, kuha talaga ni Jai pika ko last night. Napika din si Pen. Umakyat si Pen sa taas. Ay, lag daw. Sorry. Okay na ba? Hindi na ba ako lag? Test mic. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Test mic. So, si Pen, napika din. Di umakyat si Pen sa taas. Nagdabog si Pen. Sabi niya, huwag niyong lulutuan si Jai ng pagkain. Sabi ko gumanon si Pen. Ako hindi ako nagsalita. Di, kumuha lang ako ng pera sa wallet ko. Tawag doon, lumabas ako ng dorm. Tapos may malapit kasi na palengke dati. May malapit kasi na palengke sa dorm. Tapos bumili ako ng mga rekado, ng mga kailangan para lutuin. Pagpasok ko ng dorm,
hinagis ko talaga yung tawag doon, hinagis ko talaga yung mga ingredients hinagis ko yung ingredients doon sa lababo. Sabi ko, Bugs, kayo magluto. Sabi kong ganun. Akit ako. Bad trip ako eh. Cellphone. Tapos, lumapit si Drew. Sabi ni Drew, kuya, nagugutom ako. Alam mo ginawa namin? Lumabas na lang kami. Kasi hindi na talaga ako nakapagluto. So, sobrang inis that night. Siyempre, pagod, inis, ganyan. And sorry naman si Jai after that. So, okay na, hindi na kayo magkakaaway. Pero, kung tawag doon, kung tatanungin nyo kung nag-aaway kaming Six Sense members, oo, nag-aaway kami. At doon mo masusukat yung closeness ng members kapag alam mong nag-aaway na kayo, tapos comfortable kayo mag-away. Parang hindi kayo nag-hold back, ganon. Tapos may isa pa, kay Drew naman to. Actually, hindi ko matanda. Ay, may kwento pala ako. Kasi ang madalas mag-away sa dorm namin. Si Jai tsaka si Drew. Silang dalawa yung asot pusa talaga namin. As in, si Jai tsaka si Drew yung asot pusa namin sa dorm. Lagi sila always nagkakapikunan. So, before tayo mag-proceed sa ating mga kwentong ni Aling Nena, mag-shoutout muna tayo. Hi kay Shouty Shay. Ayan, nagagalit na siya. Susumbong daw niya ako kay Tatay Junard. Laglagan pala. Hi Maika. Hi everyone. Maika, Sofia, Angelica de la Cruz, Coconut Nut, hello sa inyong lahat from Iloilo, SB Editor, Rica May, Grace, Gia, Jules, Loving Erica, Jare. Anyway, mamaya na ulit ako mag-shoutout. May quiz to ha, pagkatapos kong magkwento, may quiz to. Okay. So, ikukwento ko muna yung pinag-awayan namin ni Drew. Hindi ko na matandaan kung ano yung... Hindi. Meron kasing... May tinatanong basta may something na pinag-uusapan. Tapos, etong si Drew, parang meron siyang tinanong. That time kasi, medyo irritable ako kasi ang init. Parang yung pagkakasagot ko ata dun sa tanong ni Drew is medyo malakas yung boses ko. Tapos ang sagot sa akin ni Drew, na ako yung Ouija, gumanon siya sa akin, ganonon ako ni Drew. Ako, may nag-snap na naman sa tenga, pero hindi ko kinonfront si Drew about it. Nung kinagabihan, paglabas ko ng CR, nakasalubong ko si Drew paglabas ko ng CR. Tapos papasok siya dapat sa kwarto. Tapos sabi ko bago siya pumasok sa kwarto, sabi ko kay Drew, ayoko nung way mo na, Drew, ayoko nung way ng pagkakasagot mo sa akin kanina. Sabi ko, regardless, kuya mo ako sabi ko sa kanya, ayoko nang sasagutin mo ako nung ganun. Sabi kong ganun sa kanya. So, sabi niya, ayoko din kasi ng pagkakasagot mo ayoko din kasi ng way ng pagkakasabi mo sa akin, kuya. Gumanon siya. Tapos nag-apologize ako kung ganun pala yung pagkakasabi ko. Pero hindi ko siya mean in a bad way. Pero dahil mainit lang, siguro dahil ganun yung pagkakasabi ko. Pero hindi ko siya inaaway, sabi kong ganun. Pero sobrang kalmado lang naman yung pagsasagot. Like, normal. Kumaga parang what do you call this? Kalmado lang yung pagkaka-confront namin ni Drew. Ganun lang kami, hindi kami nag-aaway. Tapos, eto pa. Nung time na nag-away si Drew, ang mga tauhan sa kwento, ito ang story number 3. Ang mga tauhan sa kwento, si Drew, si Jai, saka si Pen. Isang gabi, ang magkaka-roommate kasi,
nagkaka-roommate sa dorm is ako, si Pen, si Jai. Tapos, dun sa kabilang kwarto, si Sevi, tsaka si Drew. At that time, yung aircon kasi sa kwarto nila Drew, sira. So, si Drew, nandun siya sa kwarto namin, nila Jai. Ang magkatabi sa kama is ako, tsaka si Jai. Tapos, dun sa kabilang kama, si Pen. Si Pen lang ang walang katabi dun sa kwarto namin. Tapos, that time kasi patulog na ako. Pag natutulog kasi ako, ayokong may naririnig ako na ayokong may naririnig akong kwentuhan, ganyan. Kasi mababaw ako matulog. So, nag-airpods ako. Maya-maya, naririnig ko before ako makatulog, si Jai nagse-cellphone. Si Drew dito sa kaliwa ko, nag-ML. ML siya. Si Jai nagse-cellphone, nagbabaraw sa TikTok. Maya-maya, naririnig ko naririnig ko si Pen sumisigaw. Si Pen kasi naliligo sa CR. So, ang tinawag niyang pangalan is si Jai. Sabi niya, Jai, gumaganon siya. Jai, paabot ng towel, sabi ni Pen. Syempre ako, patulog na ako kumaga parang makakatulog na ako and parang kung ako yung tatayo, mawawala yung antok ko. Tsaka, si Jai kasi yung inutusan ni Pen kasi alam niyang si Jai yung gising. Ang nangyari, hindi alam ni Pen na nasa kwarto namin hindi niya alam na nasa kwarto namin si Drew. So, si Jai talaga ang inuutusan. Si Jai, di narinig ko. Sabi niya, Jai, paabot ng towel. Ala, nakita ko si Jai gumano, no? Di ba, nagsi-cellphone. Ganito talaga. Nagsi-cellphone siya, ganyan. Imagine nakahiga. Basta nakahiga si Jai. Nagsi-cellphone siya. Pagkarinig nung Jai, paabot ng towel, sabi ni Jai. Nagtulog-tulugan. Sabi ni Jai. Sabi niya, Jai, paabot ng towel. As in, gumanon, as in instant. Nagtulog-tulugan. Sabi na. Di pa ulit-ulit si Pen. Paulit-ulit. Yung maya-maya, narinig ko pinos ko yung tawag doon, yung music ko. Maya-maya, narinig ko si Drew, bumubulong-bulong na si Drew. Ba, siya inutusan, ganyan. Ganyan si Drew. Tapos, di tumayo si Drew, inabot niya. Ngayon, nag-away sila kasi sabi ni Drew kay Jai, Kuya Jai, ikaw inuutusan ka ni Kuya Pen, di ka sumasagot. Tapos sabi ni Jai, di ko naririnig, nakatulog na ako. Sabi na, gusto ko sumagot. Hindi ako naniniwala, Jai. Hindi ako naniniwala, tulog ka agad. Nakita ko pa nagsa-cellphone pa siya eh. Tapos mamaya-maya, ganun eh. Tapos nag-away sila. Ayun yung pinag-awayan nila kasi hindi niya inabutan ng sabi ni Drew. Di ko man lang nakita, kawawa si Kuya Pen doon, nakaganon yung kamay, nakalabas yung kamay sa pinto ng CR, inutusan ka, ganyan. Galit na galit si Drew. Tapos pag nag-aawayan yung dalawa, maririnig mong kakalabog na yung hagdan kasi magdadabog si Drew pag paakyat siya ng hagdan. So pag alam kong nag-aaway sila ni Jai kapag nagdadabog siya paakyat ng second floor. Iyon ang storya ng pag-aaway ni Jai at ni Drew dahil sa towel ni Pen. Ayun lang. O get 1 4 sheet of paper. Hindi kayo nakinig sa kwento ko Ngayon dapat makinig kayo kasi magpapaquiz ako. Number 1.
Number 1 question. Kailan mo ko sasagutin? Kailan? Joke. Hindi, walang quiz. Joke lang yun. One port. Ano ba? Magtanong ba kayo about something para mayroon akong makwento? No na po. Ayan naman tayo. By group na naman po ang magiging more stories. Sige, maghahalungkat lang ako sa memory ko ng ng mga kwento. Daming kwento, guys. As in, sobrang daming kwento na pwede kong ma-share about sa mga kalokohan ng Six Sense. Ouija, describe each member. Sige. Si Ouija, yung leader, siya yung pinaka-cute, siya yung pinaka-understanding, siya yung pinaka-sweet. Naku, hindi nagagalit yun, as in. Parang siya yung pinaka-approachable. Yan, ganun si Ouija. Si Ouija para siyang alam mo yun, pag nakita mo siya, parang di siya gagawa ng mali. Parang di siya gagawa ng masama. Ganun si Ouija. Parang, ewan ko, pag nakikita ko si Ouija, cute na kita ko sa kanya. Parang, for some reason, ewan ko, parang ang kalmado ni Ouija. Alam mo yun ganung energy, 8-10s. Pinanindigan na yung 8-10s. Basta, pag nakikita ko si Ouija, parang, alam mo yun, parang, ang calm niya. Ganun. Yung aura niya, alam mo yun, parang it pulls you. Ganon si Ouija. Kiss nga akong totoo. Oh, anyway. Si Pen naman, madidescribe ko siya as energy talaga ng group si Pen. Like, kahit everyone is kumbaga parang if everyone is having a bad day, alam mong si Pen yung hindi. Alam mo yun, siya yung hindi magpapatalo sa bad day. Alam mo yun, parang lagi mo siyang maaasahan na pag hindi okay yung mood ng group, maasahan mong malilift up ni Pen yun sa mga jokes niya. Kasi ganun si Pen eh. Like, hindi siya magpapatalo sa mga negative energy, ganun. Kaya that's what I like about Pen. Tapos siya, si Pen kasi, syempre masayahin niya si Pen, di ba? So, kapag nakita mo si Pen na umiyak, serious yun. Ganon. So, bihira namin makita si Pen umiyak. As in, parang, di ba ako, I have to be strong kasi kailangan firm ako. Hindi ako masyadong papakita ng emosyon. Pero si Pen kasi, siya yung kailangan hindi siya iiyak kasi kailangan niya patawanin yung mga members niya. Pero pag umiyak siya, alam mong seryoso yun. Like, alam mong it hits him kapag umiyak si Pen. Ganon. Sino pa ba? Sige, sunod natin si Asa. Si Asa naman yung member na si Asa kasi sobrang siya go with the flow. Ganon. Parang kung may trip yung buong group, parang tatawa lang din siya, ganon. Parang tagatawa, ganon. Wala masyadong ambag si Asa sa mga jokes kasi the jokes are all coming from me and Pen and means kay Drew. Yan, diyan yung mga jokes. Tapos tagatawa lang din si Asa. Tapos ang nakakatawa doon, si Asa kasi yung member na parang pag meron siyang joke, pag na-hit niya yung joke niya, nakakatawa talaga. Ganun. Pero minsan lang joke si Asa. Si Jai. So, si Jai ang next. Si Jai naman yung sabaw si Jai lagi.
Speaking of Jai, may kwento ko. May kwento ko kay Jai. Nasa rehearsal. Nasa rehearsal kami. Si Coach Tank, yung dance coach namin. Hindi. Wala pala si Coach Tank nun. Kami lang pala nagpa-practice nun. Tapos, parang, syempre, pag nagpa-practice kasi kami, naglalagay kami ng something sa gitna para alam namin na yun yung center. That time nung nagpa-practice kami, ang center nun, yung nilagay namin na gamit sa center is yung parang maliit na flower vase. Yung position ko nasa likod. Ako yung nasa likod na center. Nagpa-practice kami ng kilometro nito. Tapos, sabi ko, off yung center. Sabi ko, ang ibig ko sabihin, move tayo center. Move nyo yung center, sabi ko. Move nyo yung center, sabi ko ganon. Ang ibig ko sabihin, yung move nyo ng center is mag-move kami sa center. Si Jai, nasa may bandang likod siya. Pumunta siya sa may harap. Tapos, inurong niya yung center. Inurong talaga niya yung center. Tapos lahat kami nagtinginan. Sabi namin, hindi tayo yung mag-move sa center. Hindi yung center yung i-move mo. Ay, nako. Nakakatawa talaga yung yung moment na yun. Basta marami na, alam mo si Jai, pag nag-joke si Jai, hindi nakakatawa yung mga joke ni Jai. Pero yung mga gestures ni Jai, doon ako tuwang-tuwa. Kasi alam mo yun, hindi kasi siya, hindi funny si Jai effortlessly. Pero pag nagjo-joke na siya, sobrang corny. As in, sobrang corny ni Jai. Pero pag hindi nagjo-joke si Jai, nakakatawa talaga. Effortless talaga. Tapos, sino pa? Si Sevi. Si Lee muna. Si Lee naman yung sa unang months namin as Six Sense with Lee. Sobrang tahimik ni Lee, as in. Pero, may filter ba? Ba't ganyan? May filter ba? Huh? Wait lang guys ha. Bakit ganun? Bakit ganun? Wait lang. Mayroon nga. Tanggalin natin. Yun. Ba't may filter kanina? Anyway. Ayan. Nawala na. Natanggal ko na. Asa na ako? Asa ba? Hindi. Asa na ako nagkukwento? Nawala na ako. Anyway, sagot na lang ako ng tanong. Ouija, mahal, ano pinaka-challenging na nangyari throughout your trainings? Pinaka-challenging, sige. Pinaka-challenging na nangyari throughout our training. Sige, nakaili na pala ako. Nakaili. Si Lee yung akala namin sobrang tahimik. Pero nung nakapag-warm up na siya sa mga members, sobrang funny ni Lee. As in, parang may mga banat si Lee na parang hindi mo maiiwasan na matatawa ka talaga. Kunwari, ito example, nasa interview kami. Nasa bandera interview yata yun. Tapos pinapagpakilala. Tapos, ang sabi sa pakilala, position, tsaka pangalan, position. Sabi ni Lee, "Hi, I'm Lee, I'm the visuals ng group." Tapos, hindi mo na sana papansinin. Hindi mo na papansinin yung visuals niya. Inulit pa niya. Sabi niya, "Visuals?" Gumanon siya. Gumanon siya, sabi niya, kay Drew niya sinabi yun "Visuals!" Gumanon siya. Narinig ko. Hinampas ko sila. Bug! Kasi natatawa talaga ako.
Ayun lang. Basta maraming banat si Lee. Sa bahay namin. Ang magkatabi matulog ngayon, si Sevi tsaka si Lee. Sa bahay. So, madalas magharutan yung dalawa, si Sevi tsaka si Lee. So, yung dalawang halos mag-age kasi si Sevi tsaka si Lee. Same year sila. Tapos, as in sobrang months lang ata yung pagitan. Sobrang months lang. Few months lang. Tapos, ayun. Kaya silang dalawa yung madalas very Dutch show. Ayun. Sila yung madalas magharutan dun sa taas. Anyway. Si Sevi na. Si Sevi yung pinakatahimik na members. Ang mga nonchalant na members ay... Eto, seryoso to Ang mga nonchalant na members ay si Sevi, si Sevi, si Jai, si Asa, tsaka ako. Kaming apat yung as in kasi totoo guys, madaldal ako pag ito yung kausap ko yung cellphone kasi cellphone lang naman to nagkukwento lang naman ako Pero kapag magkakasama na kami, isa ako sa mga pinakatahimik. Totoo yan. Kahit itanong nyo sa mga members, isa ako sa mga tahimik talaga. Malakas lang ako tumawa. Pero isa ako sa mga members na parang kapag hindi kailangan magsalita, hindi magsasalita. Pero dahil alam na namang nagla-live ako, tapos di ako magsalita, ang gagawin natin dito, magtititigan tayo. Gusto mo ba yun? Magtitigan na lang tayo. Pero yun. Si Sevi naman, si Sevi, siya yung calm and collected, pero emotional si Sevi, as in, emotional siya. May mga time, yung mga fondest memory ko kani Sevi is yung parang, hindi siya magsasalita, pero alam kong meron siyang dinadala sa mga loob. So, pag tinanong ko na yan, Sevi, okay ka lang? Iyakapin ako niyan, tapos iiyak na siya. Iiyak siya, tapos lilipad na siya. Asam pala. Hindi, ayun, si Sevi yung isa sa mga pinaka-emotional na members. Yun, parang, basta alam kong meron ng something, mararamdaman ko yun kay Sevi, as in, mararamdaman ko talaga siya. So, pag tinanong ko na siya, iiyak niya yun sa akin. Like, iyakap niya yun, tapos iiyak na siya. Ganon. Next is si Klein. Si Klein naman yung si Klein kasi ang dami kasi niya. Ito guys ito yung kay Klein naman. Si Klein ang tinatawag sa amin, ang tawag nila Drew at namin. Ang tawag namin kay Klein, ano kayang personality ibibigay ni Klein sa atin ngayon sa practice? Kasi may times na sobrang ingay ni Klein. As in, sobrang ingay na parang nakakairita, nakakayamot, ganon. Na parang, ano ba, huwag ka muna magsalita, ganon. Pero may mga times naman na papasok siya sa studio ng naka-shades. Tapos nakaganon. Tapos, ang hirap niyang tansyahin pag nakaganon na siya. Tapos di niya kami papansinin. Ganon si Klein. Kaya minsan, pag pupunta sa studio, titingnan muna namin kung ano yung personality niya that day. Parang, titingnan muna namin kung sino siya that day, ganon. Kasi minsan, yung talaga, ayun. Tapos si Drew yung isa din sa mga happy pill ko. Si Drew yung basta sobrang love ko si Drew, as in. Parang love ko silang lahat. Pero my heart goes to the bunso always. Parang hindi kasi ako hindi ako vocal sa feelings ko sa mga members, ganon. Pero wala, si Drew basta meron akong syempre diba,
youngest namin si Drew and bunso namin siya. So, technically, siya talaga alagain, ganon. Kaya, basta, hindi ko ma-explain. Parang, love ko talaga si Drew, as in. Love na love ko, though love ko sila lahat. So, ayun. Ano daw? Wait lang. Ouija Drew TV. What can you say po about sa ships? Against po kayo doon? For me, hindi ako against sa ships. Kasi kung walang ships, paano kayo magta-travel by sea? Babatuhin na naman kita. Yun. For me, kung walang ship, paano kayo maglalangoy? Lalangoy lang ba ang mga tao kung walang ship? Siyempre, kailangan doon ng ship. Kasi hindi kayo marunong lumangoy. Langoy! Ano daw? Sige, huwag mo ko pansinin sa labas ka matulog. Huwag naman, grabe ka naman. Papuntang outer space need ng ship. Hello, anong position niya sa group? Visual ba siya? Ikaw naman? Ano yun? Ano sabi mo ulit? Anong position ko sa group? Visual? Paano ba yan? Mayabang ko na yan. Visual? Ako visual. Grabe ka talaga. Alam mo, I'm super flattered because you consider me as the visual of the group. But yeah, no, like dami nagsasabi sa akin yan, tol. Like, visual ka ba, tol? Like, paro pa may na yan. Anyway. So, ano may kinukwento ko, guys? Ano kinukwento ko? Ano lang kinukwento ko? Kay Blood Telecals PG. Ayan, may naimbento na naman ng mga A10s. Gusto niyo yun, guys? A10s on 18 cents. Wala na, umiiyak na ako. Bakit ka naman iiyak? Gusto mo ba i-kiss kita para di ka na umiyak? Ouija with honor ako. Ay, speaking dun sa honor na yan, nakita ko na naman may nakita akong edit na sabi ko dun sa video nung namin, debut showcase namin. Sabi ko sa video, we have an honor. Anong pinagsasabi ko? Bakit sabi ko we have an honor? We have an honor? Hindi ka magiging first honor. Ouija, ba't ka nagle-live nag-aaral? Ay, pwede mo naman mag-live habang nag-aaral. Kakati ng kilikili ko. A10s, o diba, may bagong fandom. A10s na. Ako nagbinyag sa inyo, Ako ang founder ng A10s. A10s Philippines. Gawan nyo na ng page yun, baka manakaw pa. A-Sense. De A10s para pantay. Kasi pag A lang yung kinuha nyo sa 18, gabi naman. A10s Philippines. Gawin nyo na. Inuutos ko na una. A10s. 94 gawa. Dami mo namang gawa. What do you think, guys? Mag-ano na ba ako? Magpagupit na ba ako? Kasi yung totoo, ang
Nairita na ako sa buhok ko, sa totoo lang. Like, pakiramdam ko ang dumi-dumi ko sa buhok ko kasi ewan ko, para akong inaasar ako ng members ko palagi. Kamukha ko daw si Bini Maloy kapag nakaganito daw yung mo. Kasi inaano ko ito eh. Ginaganyan ko to eh. Sa practice. Bini Maloy! Magupit na ako. Pwede, ano na? O, ano nyo na yan? Baby Junard. Junjun nga, Junjun. O, anyway. Gawin nyo na yun, ano? Oy, papacolor ako ng hair. Actually, 8 ends. Hindi. Guys, gusto ko magpakulay ng buhok. Gusto ko mag-red. What do you think? Sabihin mo, press 1 pag gusto mong mag-red ako. Gusto ko mag-try ng red hair kasi may nagsabi sa akin na magmumukha daw ako anime kapag nag-red hair daw ako. So parang gusto ko tuloy i-try kasi gusto ko magmukha akong anime. Try ko nga mag-red hair, wait lang. Tingnan natin kung bagay sa akin mag-red hair. Bagay ba sa akin maka-red hair? Bagay sa akin red hair. Ayan na, may gagawa na daw. Gawan nyo na! Dalian nyo! Ngayon na! Ngayon na! Ngayon na! Gawan nyo. Essence Philippines. Ako nagbinyag sa mga Essence tsaka sa mga 18 hybrid Mga hybrid yan, mga bataan ko yan. Kayong mga Essence, mga bataan ko kayo. Lahat. Natatandaan ko tuloy yung si Miss Rufa May. Pinost kami ni Miss Rufa May sa check nyo sa page ni Miss Rufa May Quinto. Nandun yung picture ng Sixth Sense. Kasama siya, inedit niya yung sarili niya sa Sixth Sense. Tapos, naalala kong movie niya ganito. Oo nga pala. Boss na nga pala ako ngayon. At lahat kayo, susunod sa akin. Lahat kayo susunod sa akin. Ikaw, buray mo nga yung makeup mo. Bakit? Ano naman kinalaman ng makeup ko sa trabaho ko? Ang pangit mo, mukha kang bakla. Face the wall. Naku guys, hindi na ako pwede kumanta dahil maririnig na ako ng mga kapitbahay namin. Bukas na lang. Ay, pag nag-live na lang ako ng medyo mas maaga kasi bawal na ako mag-ingay. Dahil ang mga tao ay natutulog na at ayaw nating makadisturbo sa mga natutulog at sa mga papagupit ako ng bangs. Sige, patry ko. Nagpagupit si Kestel ng bangs, nakita ko eh. Try ko nga. Pag ganito lang yung bangs ko. Parang di man bagay sa akin. Bagay kay Kestel, bakit sa akin hindi? Di bagay sa akin, guys.
Ano daw? Luigi, maawa ka na, ulitin mo na yung tatay mo si Stel, tas nanay mo si Ken, maawa ka. Hindi naman sa akin galing yun, nabasa ko lang sa comments. Nabasa ko lang sa comments kanina, tatay ko daw si Kuya Stel, nanay ko daw si Kuya Ken. Hindi naman ako nagsabi nun. Baka sabihin nyo sa akin galing, sa inyo galing yun, di sa akin galing yun. Ang sabi nyo, tatay ko si Kuya Stel, nanay ko si Kuya Ken. Uy, asawa ko si Ken. Ay, asawa doon niya si Kuya Ken. Uy. Uy, G, tagasan ka? Taga puso mo. Hey! Ayan na, may family tree na. Tulog na, kita na sa dreams ko. Actually, ako din medyo inaantok na ako. Pero, nautot ako. Di narinig, silent killer, yung utot ko. Yung utot ko, silent killer. Sabi lang niya, ganun lang. Ano daw? Uy, wow. Good night, VG Susan. Ano daw? Ano daw? Good night, VG Susan Ahero. Lahat ng ginawa nyo ng pamilya ko. Ano daw? Stream, sasali ng pay. Huwag nyo na stream yung HUG. Ano ba naman yan? Ulit-ulit na lang sa HUG. Hindi, joke lang. Siyempre stream niyo yung song namin. Tawa lang kayo ng tawa. Hindi kayo mag-stream ng kanta. Tawa naman sa mga tao. Ala, ano to? Ba't ganyan si TikTok? Sabi, di daw ako, ala, mag-end yung live. Wait lang. Ayan. Lag. Pasensya na. Hindi kasi mabilis yung wifi namin. Pasensya na. Let's go Athens, Philippines. O diba? Magkaroon na ng... Ako ang founder ng Athens, Philippines. Nainita na ako sa buko, guys. Ayoko na ng buko. Ayoko na ng baka na buko. Mag-close na kami, sabi ng VG, uy, wag naman i-close yung school ko. Grabe naman. Ganun yun, pag businessman, kailangan madaming minamanage. Kung meron akong 6 Sense University, syempre may Athens, Philippines din. Ano ba naman yan? Anong tingin nyo sa akin? Magsisettle ako sa isang isang business lang? Hindi wala kang lumayaman sa ganun. PG Galo, mag-fanmeet. Hindi ko alam kung may plano ba. Anong nangyayari. Dahil wala atang galaw. Hindi ko alam. VJ except sa P-pop. Anong pang dream mo? Seryoso. Bukod sa pag-P-pop, bukod sa pagkanta at pagsayaw, guys, wala na kasi ako nakikitang ibang gustong gawin. Like, na-try ko na kasi na mag-work, ganyan. Okay naman, like, hindi naman, it's not bad. Kumbaga parang, hindi naman din ako miserable nung ginagawa ko yung work ko before. Pero, hindi ko talaga nakikita yung sarili kong iba yung ginagawa ko. Like, gusto ko yung ginagawa ko. Gusto kong sumusulat ako ng kanta. Gusto ko na sasayaw, gusto kong kumakanta, nagper-perform. Yun talaga yung gusto kong gawin for the rest of my life. Ganun. As in, parang feeling ko
last life ko performer din ako, next life ko performer din ako. Alam mo yun, parang nararamdaman ko na pinanganak ako para mag-perform. Pinanganak ako para magsulat ng songs. Pinanganak ako para mahalin ka. Ano? Ouija, pag panansin, ay hindi kita papansinin para hindi ka matulog. Pansinin mo na ako, Ouija, good night na. Ano ba yan? Iiwan nyo na naman ako. Clearly meant for the stage ang magnetic ng presence nyo. Wow, thank you. Ewan ko, parang mahal na mahal kayo pag-perform. As in, guys, parang gustong gusto ko nag-perform, gustong gusto kong na, alam mo yun, nakakapagbigay ng message sa mga tao, kahit alam kong minsan yung mga pinagsasasabi ko naman wala namang kakwenta-kwenta minsan, di ba? Ewan ko, parang pakiramdam ko, ito talaga yung gusto ko. Wala na akong ibang gustong gawin. Hanggang uugod-ugod na ako, sasayaw pa din ako ng good boy. Hanggang kulubot na ako, sasayaw pa din ako at kakanta pa din ako. Ganun. Hindi nga kita papansinin pa, hindi ka matulog. Here na link 8. Uy, may gawa talagang page 8 and Philippines. Gagaling talaga. Ang gagaling talaga ng mga tao na ito. Baba ko muna call natin, Beshi. Ay, hindi mo ibababa. Nagsishare pa nga ang tao. Ako na mahal kita. Mahal na mahal ko din kayo. Gwapo mo. Uy, salamat. Siyempre may pinagpalakan ako. Kayo na pa bang magmamana? Kayo na pa magmamana to? Rar. May balak po ba kayo magkaroon ng sariling account? Oo. Pero not anytime soon. Pakiramdam ko siguro after a year ng debut o after 2 years after debut, para siguro ma-build muna namin yung tawag dito, yung ma-solidify muna namin yung yung essence at yung alam mo yung para solid talaga na gusto namin ma-build namin na parang 6 Sense Ouija, 6 Sense Pen, 6 Sense ganyan. Pansinin mo kasi ako kasi may pasok pa ako tomorrow, need ng good night Ouija, sabi ni Kat, exclamation point, question mark. Good night. Ayun, iiwan nyo na naman ako dahil dyan stream nyo ang HUG. Totoo. Tsaka alam nyo, para hindi kayo nahuli sa mga update, follow nyo kami sa ibang social media account namin. Ano ba naman yan? I-follow nyo yung i-follow nyo yan. Pag di nyo yan finalo, wala kayong kiss. Ano ba naman yan? Kailangan ganito. May bago kong rule at regulation. Ang bago kong rule, kailangan pag nakita niya ako sa personal at gusto nyo ng hug at kiss, ipapakita nyo na nakafollow kayo sa social media ng 6 Sense, sa lahat. Facebook, Instagram, sa X, sa TikTok, lahat dapat. Pag di kayo nakafollow, no kiss from me. Understand? Record nyo to at i-upload nyo sa edit dahil alam kong may magre-record na naman ito, i-upload na naman sa TikTok. Bagong rule, pag hindi kayo nakapollow sa lahat, wala kayong kiss. Sorry, pero that's the rule. Alright? What the heck? Utot na naman ako, guys.
I so shy. Wala ako Instagram. Eh, dapat gumawa ka pag ganun. Dapat gagawa ka na Instagram. Tain mo na yan. Huwag niyo sabihin back. Mas masarap pakinggan pag... Mas masarap pakinggan, guys, kapag sabihin mo, back ako. Mas masarap siyang pakinggan. Mas masarap siyang sabihin, back. Back. Nababaliw na naman ako. Hindi uso yung Erna. Ayoko na Erna. Dapat back. Back. VG Junjun Ahero. Back. Pag hindi ka mag-I love you, aalis ako. Di I love you. Sino ba yun? Hindi ko na nakikita. Si Riza. I love you, Riza. Hi. Huh? Wait lang. VG, napanood mo na ba isang TikTok video na sorry word? Oo, nakita ko yun kayo Laro-laro kayo sa school, di kayo mag Horizon. Wala akong ex. Aba! Grabe naman, wala ka pang ex. Ilan taong ka na ba? Dapat wala ka pa talagang ex pag bata ka pa. Ano? Bata ka pa? Landi ka na agad. Mag-aral ka, oy! Hindi ganyan, di ka magkaka-ex. Aral muna bago landi! Mag-aral kayo! Mag-aral bago kayo lumandi! Isang hi Kayla, TikTok na i-delete. Dati ka po bang addict? Hindi lang dati. Attend kayo na. Ano? Hindi ko na makita. Hi Sasha or hi Sasha. Pinagkaiba nun. May Chinese event kami bukas, parang din ko ng good luck. Good luck! Galingan nyo. Mga 11 something matutulog. Tulog na tayo, guys. Mag-video call na. Tulog na tayo. Anong oras? 11. Anong oras na pasok mo bukas? Medyo late na. Mga 11. 10? 11. Para sakto. Iyak na ako, hindi mo ako pansinin sino yun. Wala akong pasok bukas, sabi ni Shine. Ilang I love you, VG, mag-exam ako Angel _Susan 3. Mga 11:10, sleep na tayo. Para pahinga ka na din. Sabay tayo sleep. Sige. Ikaw ba? Lakas mo nga sa akin. Mag-ritual na para mo. Hindi ko na nabasa. Wala nang nabasa ang tao. Dahil ang bilis mag-type ng tara, biyakte tayo libre. Sige. Libre mo. Isa pa pala. Nakikita ko na ang mga essence sa Twitter ay dinidog show ang mga palabas ko sa GMA nung bata pa ako. Sinabi ko yun kasi akala ko wala sa YouTube. Akala ko wala sa YouTube yung palabas. Ang confident ko pa na sabihin kung saan ako nagpalabas kung saan ako sa GMA sa dati.
Pagkakita ko sa Twitter, ine-edit nyo, kamukha ko si Ryujin. Bakit? Anong ginawa ko? Anong palabas? Pasensya na. Hindi ko sinasadya na yun yung ibig sabihin nyo. Basta. Anong pinagsasabi niyong palabas? Anong palabas? Bakit may palabas? Nako, no comment. No comment po ako. Hindi po ako masamang tao. So, dahil dyan, bibigyan ko kayo ng bonus. Hanapin nyo sa YouTube. Hanapin nyo sa YouTube Magpakailanman Aya Medel Story. Ayan, binigyan ko na kayo Magpakailanman Aya Medel Story. Panoorin nyo. Andun ako sa first 20 minutes ata o first 10 minutes. Hindi. Magpakailanman Aya, A-Y-A, Medel, M-E-D-E-L Story. Hanapin nyo. Gusto nyo, di ba? Ayan yung palabas ko. Ayan ang palabas ko nung bata ako. Mamang simbato, sabi ni Tiyay. Asan? Ano? Auto search sa YouTube, VG in 6 and series. Asan bracelet mo? Ito. Ouija. Tapos sinuot ko din yung walang name. Salamat sa mga nagbibigay ng bracelet sa namin, sa mga events. Suot ko din yung ring and yung mga iba pang bigay. So, ayun. 11 na. Pwede na tayong magtulog. May tattoo ako. Wala. Wala akong tattoo. Good night na. 11 na para pabati daw si Claire. Hi Claire. Ano ba sabihin ko? Essence marami. 8ends yan. Tag nyo sa Facebook Sa Facebook, sa Instagram, sa Twitter, ganyan. Nakalagay 8ends Philippines, founded by Ouija. Ako founder niyan. Walang aagaw sa akin yan. Walang pwedeng magnakaw ng 8ends Philippines. Sa mga wait lang, sige. I will try my best para mabati kayo. Cyril Ann, Sana Mawari, Faye, Coconut Nut, Mel, Rose, Zarina, Lian Avril, Minggoy, Alia Kim 016, GF ni something, Kat, Fina Bautista, Meg Disayunako, GF ni Sanji, Kuroko Princess, Sasha, Presnis, Jamela, Dark, Maika, BBQ, Jennifer, Jaja, De Diyos, Korean something, Dark Bella, Riza, Neurotic Need, Kay Santos, Eya D, Call Me Ja for short, Majan, Lester Fajardo, Coconut Nut, at lahat pa, kayong lahat. Ako, si Jose Rizal! Ako ang bayani!
Nakagawa na ako. Oy, nakagawa na daw ng Athens. So, paano ba yan? Ako ng founder ng Athens. Salamat sa inyong panonood at walang sawang pagtunganga sa cellphone nyo kakanood sa akin. Dahil dyan, mahal na mahal ko kayo at magkita-kita ulit tayo kung kailan ko gustong makipagkita dahil di nyo ako mamando. Joke lang. I love you all. Sana masarap ulam nyo bukas at sana supportahan nyo ang Six Sense at sa lahat na magiging endeavors namin. Shay, happy birthday. Kaya nakagawa na daw na 18's group. PM nyo daw sa Facebook. Ay, hindi ako mag-3 hours. So, ayun. Mahal na mahal ko kayo. At isang rar. Aray. Rar. See you sa late. I love you guys. Mahal na mahal ko kayo. At dahil dyan, post muna ako. Sige mo. Sige. Antayin natin mag 11:11 para dali. Pag nag 11:11 mag-wish tayo. Okay? Sa ngayon, ano bang sabihin ko? Sana i-stream nyo ang kailangan ma-stream. Kailangan namin ng stream. Hindi kayo tatawa lang ng tatawa sa live ko. Mag-stream kayo. Parang awa nyo naman na. Ang hirap nyo naman pasayahin. Napakahirap nyong i-entertain. Alam nyo ba yun? Kaya i-stream nyo yung debut single namin. Tapos, i-share nyo na din sa mga kakilala nyo. I-stream nyo na. I-stream nyo tapos i-share nyo sa mga kakilala nyo naman para nalalaman din naman ng mga kakilala nyo, para naman sumikat din kami. Tingnan nyo, di kami sumisikat. Kasalanan nyo to eh. Kasalanan nyo hindi kami sumisikat. Alam nyo ba yon? Kailangan namin sumikat. Kailangan namin kumain. Di na nakakakain ng mga tao. Ang payat-payat ko na. Nakikita nyo ba ako? Nakikita nyo ba ako? Ang payat-payat ko na. Hindi na ako nakakakain. Kaya hindi kami sumisikat. Hindi nyo ini-stream ang aming mga kanta. Stream nyo na. Sige na. Oo, kayo ang mali. Kayo ang mali. Ako ang tama. Oy, malapit na mag 11:11. Oy, stream nyo na HUG. Sige na. Dahil kailangan din namin kumain, kailangan din namin sumikat. Ano ba naman yan? Pasikatan nyo kami. Pag di kami sumikat, kasalanan nyo to. Kasalanan yung lahat pag di kami sumikat. Sa Spotify. Bono sa Spotify. Search nyo lang Six Sense. Six Sense on Spotify. After live, inuutusan na kayo ng Essence Philippines.
After live, dumiretso kayo ng Spotify para may pakinggan kayo. Sige naman na. Hirap nyo naman pakiusapan Nakikiusap na ang tao sa 144 na nanonood. Huwag naman kayo mahirap ng pakiusapan. Sige naman na. I-stream nyo na. Ay, hindi pa. Sorry. Essence Official pa. Ayun na, mag-11-11 na. Mag-11-11 na. Mag-wish tayo. Pag 11-11. Wait lang. Mag-wish tayo pag 11-11. Wait lang. Malapit na. Anytime. Mag-wish tayo 11-11. I-send yung mga wish nyo. Sa comments I-send yung mga wish nyo. Mag-type na kayo para hindi kayo mahuli. I-type nyo para hindi kayo mahuli. Ayan na. 1. Malapit na ang 11-11. Di pa sa 11 sa akin. 11 din pa lang sa akin. Ayan, 11. Sana maging successful ang 6 Sense. Sana lahat ng essence at sana lahat ng essence ay healthy. Sana lahat ng essence, 18, lahat sila healthy. At sana pagabayan sila lagi. At huwag sila mag-asawang mahalin. At supportahan kami. At sana meron sila lakas palagi sa school. Sana hindi sila panghinaan ng loob dahil andito lang naman din kami palagi for them. Sa lahat-lahat, wini-wish ko, wina-manifest ko na maging successful tayo lahat. At wina-manifest ko na everyone is okay. Yan. Success sa lahat. Minamanifest ko ang success ng tao. Lahat. Sana hindi na ako maotot. Yun lang. Tapos na 11-11. Good night. Athens, Essence, 18 at Athens hybrid. Sana dumami pa tayong lahat. Dumami pa kayo dahil I'm looking forward na dumami pa ang mga taong sumusuporta sa amin. Yun. Bye-bye na. Good night. Kalmado na ako. Yung mga nakita nyo kanina, hindi ako yun. Hindi si Ouija yun. Ito na talaga yung totoong Ouija. Kalmado na lang Ouija. Sige. Bye, Ardita Junjun. Thank you po. Alam nyo ba, guys? Pag sinasabi nyo yan, wait lang. Before you can say my name, it's Aliana. Hi, Aliana. Good night. Ayun. Maraming salamat po dahil you don't know how much it means to me na ma-recognize as Little Junjun. Grabe kayo sa akin. Love na love nyo talaga ako. Nakakataba ng puso. Promise ko sa inyo, hindi ko kayo i-disappoint. I'll do my best palagi sa mga performance. I'll do my best sa lahat sa inyo. Dahil love na love nyo at yung supportahan nyo talaga at kayo nagbabansag ng Little Junjun. Maraming salamat po. Kinikilig ako. Thank you so much. Thank you. Salamat po sa lahat ng love nyo. Salamat po sa lahat. Junjunatics. Good na. Tomorrow may edit ka na, sabi ni Shay. Di lang naman ako bukas may edits. Sige na. Good night. Tapos na ako mag soft hours. Na ulit ako. Galit na ulit ako. Okay, good night. Good night po sa lahat. Athens Philippines, Essence, Athens.